No, you don't understand. She was still alive and was regaining consciousness when I ran to Norman for help. But I still had to go back. I could have just run away while I had the chance. Nalitong dalawang tagapakinig ni Celeste. I found Norman drowning in his own blood. She wailed. Nilinaw niyang nangyari. Binalikan niyang nangihinang si Maria at tuluyang pinatay gamit ang kutsilyong pinansaksak sa braso niya. She stabbed Maria multiple times and left her to drown in her own blood, just as what this did to Norman, her beloved Norman. At dahil hindi maiwasang itanong kung sino si Maria, bantulot may ikwento din niyang tungkol kay Isabel. That is bullshit. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ni Natalie ang totoong bagsik ni Lucien. Kumpara sa mga nakita niyang ipinamalas nitong galit, higit ito ngayong mapanganib. Para itong bulkan na puputok anumang oras at si Celeste ang nanganganib ibaon sa kumukulo nitong putik. Niyakap ni Natalie si Celeste para protektahan. It's not her fault. She was trying to help. Bulyaw ng dalaga kay Lucien. Hindi ganito, naisip niya. You literally dragged my father's grave just as you did to Natalie's father. Lalong napaiyak si Celeste. Totoong sinabi ni Lucien. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mangyayari ang lahat ng nangyaring magpahanggang ngayon sumisigaw ng kabayaran. Hindi niya maiwasang itanong sa sarili kung siya ba'y isinumpa at bakit sinawi lahat ng taong kanyang nais matulungan. I'm sorry. You should be. You knew exactly why I am here, and you kept that information from me. I am his son. I deserve to know. Alam ni Lucia na hindi ito ang tamang panahon para sisihin si Celeste. Ngunit hindi niya maiwasang ipadama dito ang labis na hinanakit. Kung may katotohanan ng mga pahayag ni Celeste, he has all the right to be angry. Ipinagkait sa kanya ni Celeste ang karapatan niya bilang anak na alamin ang kinahinatnan ng ama. Ikinamuhi ni Lucia ng isipin basta na lang tinabunan ng lupa ang ama matapos patayin ng isang baliw na katulong at hindi na nabigyan ng desenteng libing. Paano naman kaya si Isabel na nawalan ng ina? Do you know where is Isabel now? Galit na tanong ni Lucien. Tumango si Celeste. She is here. Napasinghap si Natalie sa narinig. Maging si Lucien ang hindi maitago ang gulat. Alam ni Celeste na si Austria ay si Isabel? Kung hindi sa kaalamang may sakit si Celeste, baka naitapon na ito ni Lucien sa natutuyong koi pond. Noong siyang dumating na naghahanap sa kanyang ama, pinagtabuyan siya ni Celeste. Hirap siya nitong tinanggap. At kinailangan pa siyang bigyan ng kondisyon bago siya nagawang tanggapin. Anong klaseng pag-iisip meron si Celeste? I just learned it a week ago. Putol ni Celeste sa pag-iisip ni Lucien. When I started seeing pictures of Maria on my bedside table, every time I woke up in the morning, I've always waited for Isabel to come back, but didn't expect her to impose as somebody else. She looks totally different from what I remembered, so I never suspect Austria to be that same child who was stealing from me 17 years ago. Few hours after Natalie left the other night, Austria came to my room. She trashed my room and threatened me to kill both of you if I dared say a word. Mahabang paliwanag ni Celeste. Hindi alam ni Lucien ang dapat sabihin. Napahilamos ito sa hangin. Hindi niya alam kung dapat niyang paniwalaan ang kwento ni Celeste tungkol sa pagkawala ni Norman. Ngunit alam niya nagsasabi ito ng totoo tungkol kay Austria o kaya ay Isabel. Si Natalie naman ngayon ang nakadama ng galit, hindi kay Celeste, kundi ay kay Austria. Muntik na siyang sakalin ni Lucien kahapon nang matagpo ang nagkalat ang mga gamot sa silid ni Celeste dahil sa pag-aakalang pinabayaan niya ang pagpapainom dito ng gamot at magkaroon ng nervous breakdown. Yun pala'y si Austria ang may kagagawan nun. Matalino din palang malanding babae na yon sa loob-loob ni Natalie. Let's get you back to the house. Pagtakay sabi ni Lucien. Bantulot na tumango si Celeste. What are you planning to do? Ani ni Celeste. Huminga ng malalim si Lucien. I'm calling the police. Tahimik si Celeste hanggang sa marating nila ang kanyang silid. Agad itong nahiga sa kama at humingi ng ilang sandali para mapag-isa. Sinubukan itong kausapin ni Natalie ngunit pumikit na ito, sanhi ng panghahapo. Lucien is going to turn her in, naisip ni Celeste. But that won't matter anymore. Lucien has a ticking time bomb on his hands, as she'd probably gone by that time
An investigation will take place. Ilang araw na lang ang ilalagi niya at lilisanin na niya ang mundo. The best she can do now is to stop thinking of the past and wait for her time to come. Walang paalam na lumabas si Lucien at agad itong sinundan ni Natalie matapos ayusin ang kumot ni Celeste. Naabutan ito ng dalaga sa bungad na sariling silid. Akmang papasok na kaya't dali-dali niya itong pinigil sa braso. What? Singhal sa kanya ni Lucien. We need to talk. There is nothing to talk about. Sagot nito at tumuloy na ito sa pagpasok. Walang pagpipilian si Natalie kundi sundan ito hanggang sa loob ng kwarto. Are you really going to call the police? Matalim siyang sinulyapan ni Lucien. Don't even think of trying to stop me, Natalie. It is the right thing to do. Celeste killed someone, and my father is buried in that yard. Napayuko si Natalie. I thought you might want to consider she is dying. Napabuntong hininga si Lucien. Ang totoo ay hindi niya alam ang gagawin. He is not convinced that there are 2 dead bodies buried in that yard. May mali sa kwento ni Celeste. And if there are truth in it, how did she manage to bury 2 bodies all by herself? A theory is starting to form in his mind. Hindi siya pwedeng magkamali. Unting-unting nabuo ang mga katanungang hindi kailanman sumagi sa isipan niya. Like, where have Celeste been staying all the past year? Dito ba sa pamamahay niya? It was stated in the report that Isabel is a psychiatrist. Sinong nagpaaral sa kanya? Hindi kaya ay si Celeste din? Isabel was brought to America by his father. Sinong naglabas sa kanya sa institusyong pinagdalhan sa kanya ni Norman? Si Celeste din kaya? Walang sabi-sabing tinungo ni Lucien ang study table at binuhay ang laptop na nakapatong doon. Pagkatapos ay sinenyasan si Natalie na itarangkang pintuan. Tumalima si Natalie at agad na lumapit sa study table kung saan abalang tumiti pa si Lucien. Dahil iisang upuang nandoon na natili silang pareho na nakatayo at yumuko na lang patunghay sa lamesa. What is this thing? Tanong ni Natalie makalipas ilabas ni Lucien ang puting bagay na mas malaki ng kaunti sa kaha ng posporo. Kumukuti-kutita pang kulay berde at maliit na ilaw nun. Bahagyang napawi ang kaseryosohan ng mukha ni Lucien at nakangiting nag-angat ng tingin sa dalaga. This is what we call a wireless router. It gives us access to the internet. Tumangutango si Natalie. Kahit ang totoo wala siyang naintindihan sa tinura ni Lucien. Ilang sandali pa'y bumalik sa pagtitipa si Lucien. Sumeryoso na naman ang mukha nito. Matapos ang ilang tipay tumayo si Lucien na wari ay may hinihintay na lumabas sa laptop. Nagulat si Natalie nang lumitaw ang isang mukha sa screen ng laptop at binabati sila ng magandang umaga. Meet Cinderella, sabi sa kanya ni Lucien. Kumunot ang noon ni Natalie. Kumaway sa kanya ang lalaki sa screen na tinawag ni Lucien na Cinderella. Tinugunan ito ni Natalie ng atubiling kaway. What is it so important that you have to wake me up this early? He yawned. Natalie can't help but notice. The guy is equally handsome as Lucien. Malakas nga lang ang dating ng feminine side nito dahil sa kulay ng may kahabaang buhok. Parang buhok ni Barbie doll, golden blonde. I am sorry, but I may have to put you in just another pressure one more time. I need you to find the whereabouts of Celeste Collins Mendoza the past 17 years. We'll see what I can do about that. But first, let me get back to the comfort of my bed. Jeez, it's freezing. No, you've got to start right away. We have a ticking time bomb in our hands. You're joking, right? No, this is very important to me. Start digging on her domestic travels or abroad, her money transactions. I bet it's much easier to track down those whereabouts than chasing an armed criminal. Lihim na napangiti si Natalie. Tumawa naman si Mr. Cinderella. You owe me for this. Sagot nito kay Lucien. I won't forget. Thank you. Don't thank me. My service is not free. Napangisi si Lucien sa tinura ng kausap. Hey Natalie, you look good. Pagdakay po na ni Mr. Cinderella, napatingin si Natalie kay Lucien. Nagtatanong ang mga mata. He is the private investigator who helped me locate you. And of course, the one responsible when you were kicked out of your job. Kibit balikat ni Lucien. Naalala niyang pinagtatrabahuhang resort. May nagreklamo daw na customer sa management na pinasok to sa inuokupahang cottage at inalok ng pangmadali ang aliw sa halagang 200 pesos. Siyang itinuturong gumawa nun. Ura-urada siyang pinatalsik ng manager. You?
Galit na dinuro ito ni Natalie. Don't ever show your face to me or else I kill your... Umalakak si Lucien. Nawala pa ng dalian ang lahat ng pressure na dala ng mga isiniwalat ni Celeste. Iiling-iling namang napangiti si Mr. Cinderella. Kumindat ito kay Natalie, dahilan para lalong mandilat ang mga mata ng dalaga. Hey, saway ni Lucien. You are shamelessly flirting with my fiancé. Pumulupot ang mga braso nito sa bewang ni Natalie. Sa gulat ng dalaga, hindi nito nagawang pumalag nang hatakin siya ni Lucien, padikit sa kanyang katawan. Come on, reklamo ni Mr. Cinderella. Goodbye, Greg. Tumatawang tiniklop ni Lucien ang laptop. Buong akala ni Natalie pakakawalan siya ni Lucien matapos tiklopin ang laptop. Ngunit hindi iyon nangyari. Pagkusay pinihit siya nito para tuluyan silang magkaharap. Damang-dama ni Natalie mabilis na tibok ng puso ni Lucien. Wari ba'y nakikipaghabulan sa puso niyang nililindol ng kaba. Natalie, I want to kiss you. Anas ni Lucien, dahilan para lalong manghina ang tuhod ng dalaga. O tukso, layuan mo ako. Pumailang lang sa isip ni Natalie ang liriko ng awiting madalas niyang mapakinggan noon sa radyo. Ngunit sinaway niya ito. Hindi na siya bata para pigilan ang pagkakataong ito na masubukang mahalikan. She closed her eyes, giving Lucien the permission to do as he requested. Hindi na namalayan ni Natalie ang sumunod na nangyari. Next thing she knew, kandong siya ni Lucien habang magkasumpong ang kanilang mga labi. His hand is making its way from her waist towards the center back hook of her bra. Gustong tumutol ni Natalie, ngunit mas malakas ang kagustuhan niyang magpatuloy, kaya't kinalimutan niyang natitirang katinuan sa isip. Humantong sila sa kama, kung saan marahan siyang pinahiga ni Lucien at buong suyong pinagmasdan. He stopped kissing her. You are beautiful. Bulong nito. Umiwas ng tingin si Natalie. Bakit sila huminto? Why did we stop? Maang niyang tanong. Natawa si Lucien. Hindi niya inaasahan ang tanong ni Natalie. Hindi ba dapat ay mag-asawang sampalang kapalit ng kapangasan niyang hawakan ng dalaga? We should get back to Celeste. Nauna itong tumayo. Nalilito namang umayos ng upo si Natalie. Hindi niya maintindihan ang biglang pagtanggi sa kanya ni Lucien. Tinukso-tukso siya nito. Pagkatapos ay ibibitin lang pala sa dulo, kung saan maiiwan siyang nagtataka kung anong nangyari. Kung anong pakiramdam ng dapat sana'y kasunod ng kanilang halikan. Walang nagawa si Natalie kundi mapatikhim na lang. Tumayo na rin siya at inayos ang nagulong buhok. Ibabalik na sana niyang nakalas na hook ng bra nang may pumasok sa isip. Tsak na hindi niya makakalimutan ang tagpong ito. Hindi siya papayag na mag-isa lang siyang magdusa mamayang gabi, kaiisip kay Lucien. Tuluyan niyang kinalas ang bra, saka yun hinugot mula sa ilalim ng bulsa. What are you doing? Takang tanong ni Lucien. I'm leaving you a souvenir. Sabi ni Natalie, sabay tapon sa hawak na pang-ilalim sa ibabaw ng kama ni Lucien at nagpatiuna na siya sa paglabas. Naramdaman ni Celeste ang pagbukas ng pinto at ang maingat na paglapit ng kung sino mang nangahas na pumasok sa kanyang silid. Kahit sa pagkakapikit ni Celeste ay ramdam niyang makamandag na tingin at ang mapang-uyam na ngiti sa mga labi ni Isabel habang nakamasid sa halos kalansay niyang katawan. Poor helpless Celeste. You have no idea how the sight of you makes me so happy. You are so helpless. I could literally break you with my bare hands. Anas ni Isabel at gigil na hinawakan sa balikat ang matanda. Nagdilat ng mata si Celeste at matapang na sinalubong ang titig ni Isabel, dahilan para lalong manggigil ang huli at ubod lakas na pinisil ang mga balikat ni Celeste hanggang maramdamang halos bumaon ng mga daliri sa balat ng matanda. Celeste winced in agony. Hindi maitago ni Isabel ang galak sa nakikitang paghihirap ni Celeste. I've been dreaming of the day when I can finally put my hands around those neck that tortured my mind for long. Patuloy ni Isabel. Nanlilisik ang mga mata. Let go of me! Nanggagalaiting sagot ni Celeste. As you wish. Marahas na itinulak ni Isabel ang matanda at pabagsak iyong muling napahiga sa kama. Relax now, Celeste. Tell me, why were you with those two in the garden? What did you tell them? Go to hell, singhal ni Celeste. Definitely on my way there. Malumanay na tinig ni Austria.
Mapait itong tumawa. Hinugot ang ineksyon mula sa bulsa ng maiksing palda at nakangiting itinaas yun para makita ni Celeste. "But I have to make sure you go first." "What are you going to do?" Sinubukang bumangon ni Celeste, ngunit maagap siyang hinawakan ni Austria sa braso at muling itinulak pabalik sa pagkakahiga. Hindi na nanlaban si Celeste. There is no use to fight back. She will die eventually. Besides, hindi na siya natatakot mamatay. Natalie is in good hands. That is more than enough. Alam niyang hindi ito pababayaan ni Lucien. "I should have done this 5 months ago." Tinanggal ni Isabel ang takip ng ineksyon. "You know what's in this thing?" Ngumisi si Isabel. Kita sa mga mata nitong matinding pananabik na ibaon ang karayom sa balat ni Celeste. Hindi na sumagot si Celeste. She closed her eyes and welcomed the shadow of death towering her. "Relax, Grandma. This won't take long," sabi ni Isabel sa pinisilang balat ni Celeste kung saan gusto niya itong turukan. This wasn't exactly the plan Isabel had in mind. The first time she came here, ang gusto niya'y parusahan si Celeste at unti-unting panagutin sa mga kasalanan nito sa kanya hanggang sa bawian ito ng buhay. Si Celeste ang sinisisi niya sa maaga niyang pagkawalay sa ina na magpahanggang ngayon hindi niya alam kung buhay pa at maaaring katulad din niya'y nananabik sa muli nilang pagkikita. Sa pagbabalik niya'y hindi niya inaasahan ang pagkakaroon ni Celeste ng batang asawa at isang alalay na bubwit na napakalaking sagabal sa kanyang mga plano. Agad siyang nabighani kay Lucien, dahilan para ipagpaliban ang planong paghihiganti kay Celeste. Sa loob ng 5 buwan niyang pananatili sa loob ng bahay, ilang ulit na din niyang sinubukang akitin ng lalaki. Ngunit gaya ng huli lagi siyang bigo. Just recently that she realized what kept her invisible to him. Ang bubwit na laging nakabantay kay Celeste. She saw how Lucien looked at that ugly bitch, and the jealousy is too much for her to handle. It is ripping her heart apart. So then that she decided, kung hindi niya mapapakinabangan si Lucien, mabuting wag na landing ito mapakinabangan ng iba. Kaya niya nagawang kalikutin ang sasakyan ng lalaki kahapon sa pag-asang bumangga ito kasama si Natalie at tuluyang mabura sa kanyang paningin. Laking dismaya niya nang bumalik pa ang mga ito na buo. Wala ning isang galos ang katawan. Nakadagdag sa puot niya ang tahasang pagtanggi sa kanya ni Lucien. "You are useful to my wife." Parang siramplakang paulit-ulit niyang naririnig sa isip ang mga katagang yun ni Lucien. Mapait na napangiti si Isabel. "Let the elimination begin," she thought, and the first one to go is no other than Celeste. Nagpang-abot sina Lucien at Natalie sa bungad ng pintuan ni Celeste. Saglit na huminto ang dalaga para pihitin ang seradura, ngunit natigilan nito nang mapansing hindi nakapinid ng maayos ang pinto. Sinenyasan niya si Lucien na magmadaling lumapit. Maingat na lumapit si Lucien sa pinto at dahan-dahang itinulak yon para magkaroon ng siwang na masisilipan. Isabel is in very odd posture that reminds Lucien of a nurse inserting an IV to a particular patient. His intuition dramatically pushed him to storm the room. Dahilan para mayanig ang gulat na si Isabel. Nabitiwan ang hawak na ineksyon at tinangkang tumakbo palabas ng silid. Hindi nito nagawang nakaabot sa pinto. Lucien grabbed her by the arm and took her down in a leg sweep. Bumagsak ito sa sahig ngunit agad ding nakabawi. Tinadyakan nito si Lucien at dahil hindi yun inaasahan ni Lucien, nasapul siya nito sa panga dahilan para mawalan siya ng balanse at gumulong sa sahig. Magkasabay na napatili sina Celeste at Natalie. Napamura si Lucien. That was no ordinary kick. Para yung pinakawalan ng taong bihasa sa hand-to-hand combat. Bago pa siya nakabawi, isa pang tadyak ang muling pinakawalan ni Isabel na ngayon tuluyan ng nakatayo. Thankfully, he has good reflexes that in the last minute, he was able to roll to his side. Kung hindi malamang durog na ang mukha niya. He turned to her back just as quickly as he rolled and pulled himself to a sitting position. Isabel threw another heel kick to his face. Wala siyang nagawa kundi ilagan iyon. He hate hitting woman. Just the idea itself make him sick. Ngunit kung ganito ba ka-challenging ang kaharap, then maybe it's not bad throwing real punches that will surely knock her down to sleep. He pushed himself up while blocking another kick from Isabel. Wala sa dalawang nagsusukatan ng lakas ang nakapansin sa mabilis na paglabas ni Natalie ng silid at ang mahinang pagtawag dito ni Celeste.
I can say you are very remarkable fighter. Puri ni Lucian kay Isabel. Nangahamon nitong itinaas ang dalawang kamao. Alaklow bruise ang sumunod na itong mga kilos. Umikot ito sa isang iglap na katama na naman ito ng isa pang sipa kay Lucien. Sapul na naman ito sa muka. Muli itong napamura. Gaganti na talaga siya. Inundayan na niya talaga ng suntok si Isabel. Ngunit bago pa iyon tumama, parang gulay na nalanta ang impostora at bumagsak ito sa mismong paanan ni Lucien.